Yo, what up sa inyo dyan? Pag-usapan po natin itong sinasabi po na viral po sa internet ngayon. Ito pong si Erwin Tulfo, no? Nagkakalat po, no? Kumakalat yung mga memes patungkol sa kanya. Dahil na rin sa kanyang pahayag na bend the law. Okay. So mukhang medyo kwela tong ano natin dito, no? Itong magiging topic dito, pero syempre may laman po yan. Bakit magiging kwela yan? Bakit nakakatawa yan? O bakit hindi nakakatawa? Ba't nakakagalit sa iba? Diba? Pag-usapan natin lahat yan sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. Tara, umpisa na natin to. So yan nga mga tol. Sabi po dito ay tuluyan na ngang naging laman ng social media memes, no? Social media memes si Senator Erwin Tulfo matapos ang naging pahayag niya sa Senado na bend the law. Sige nga, panoodin natin yan. Ako hindi po ako aware dyan sa ano na yan. Nakita ko na yan na parang may sinasabi siya patungkol dyan, pero hindi ako aware exactly kung ano yung sinabi niya at kung bakit ginawa itong meme ng mga tao. Tignan natin. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yan pala yan. Naging laman ng social media memes si Senator Erwin Tulfo matapos ang naging pahayag niya sa Senado. Iba't ibang AI post ang pinagkakaguluhan ng netizens kung saan ginawa nilang mala-character ng avatar ang senador. Ilang personalidad rin ang nakisali sa good vibe trends tulad ni former COMELEC Chief Rowena Guanzon. Hirit ni Guanzon, kung noon 4 lang ang kilalang element vendors, ngayon daw nakikilala na ng taong bayan ang ikalima at huling element vendor. Parang medyo funny nga yun kasi feel na feel pa naman niya pero parang mali, di ba? Diba? May earth vendor, may fire vendor, may ano pa yun? Ano pa Fire. yun? Water, tsaka air. Ngayon, ito ngayon panglima. law bender. Parang ano naman, sinasabi nating batas ay batas. At hindi naman natin, ay nako, Sen. Pero may paliwanag naman si Sen doon. Dala daw lang ng bugso ng damdamin. Oo, mukha nga. Dalang-dala siya ng kanyang emosyon. Okay guys, so hanggang dyan lang muna. Dahil mukhang hanggang dyan lang naman talaga yung makikita po natin dyan. Sapagkat no, wala nang ibang karagdagan pang paliwanag dyan. Maliban na dun sa sinabi na paliwanag ni Erwin Tulfo na siya ay nadala lang ng damdamin. Pero no, may laman po yung sinasabi niya, hindi lang siya basta ano. Sabi, bend the law. Sometimes, diba? Minsan daw, ang ibig sabihin niya ay pwede, no, mangyari, balikuin yung batas. Samot-sari talagang magiging batikos sa kanya at iba't iba magiging opinion ng mga tao dito. May law bender na pala tayo, no? Hindi natin namamalayan ang kaguluhan sa Pinas ay magdudulot pala ng pagsilang ng isang Pilipinong law bender. Siya po yung ikalima. Avatar. So, makorni tayo dyan, no? Pero, kaya nga po na sinabi natin, sa bibig kasi makikita mo sino yung mga tao eh. Sabi, to please the people, no? Who are you referring to? Yung sinabi mo na people, di ba? Lalo na ngayon sa mga usaping politika, meron pong usapin ng mga DDS, mga kakamping, yung iba-iba yung mga ano nila, no? Mamamayang Pilipino,
Sinong people yung tinutukoy ni Mr. Erwin dito? Comment down below anong masasabi mo dyan. Tingin mo, mga DDS kaya yan? No? Sometimes you need to bend the law to please the people, the DDS. O hindi naman. Baka naman yung mga mamamayan sinasabi niya. Pero kahit na, no? Sabi nga ng reporter, may mali pa rin. May mali pa rin naman talaga. Law is law, di ba? Dapat ikaw nga ang mababali dyan. Pero di ba, meron naman tinatawag na spirit of the law. Na malalim na usapin, maraming bagay pwede tayong pag-usapan. Pero kung titignan mo ng simple, yung batas dapat sinusunod. Kaya nga ginawa yan para sundin, para makatulong, maiayos yung buhay natin. Ngayon, kung yung batas ay nakakasira, diba, lalo na't pinag-uusapan natin ay batas ng tao. Nakakasira sa tao. Dun siguro may mga parte na ganyan. Na baka, yun yung sinasabi ni Mr. Erwin na bend the law. Pero ang pangit pa rin pakinggan, no? O hindi naman i-bend siguro yung spirit of the law nag-i-exist, diba? Parang tawiran ng tao, diba? Yung tao may kasamang aso, ina-allowed na lang, diba? Tawiran ng tao pinatawid yung aso. Ba, yun yung mga ganun siguro, no? To please the people na mahilig sa aso. Pero kung yan titignan pa natin ang mas malalim, merong political na view, merong kampiyang nagaganap, di ba? Especially sa mga DDS na nag-archive, mga DDS, mga Duterte Black senators, no? Mga bias na senador. Sila po yung mga nag-archive ng impeachment trial ni Sara Duterte. I don't know kung kabilang po si Mr. Erwin, no? Kaya yung question natin, sino bang people yan, no? Baka naman binabalik ko mo para sa mga DDS. Hopefully hindi naman po ganun yung pinapatungkulan ni Mr. Erwin. So ngayon, bago tayo magpaalam mga tol, simple lang, as much as possible, yung law is law. Lalo na yan sa gobyerno, pinag-uusapan po natin. Pero hindi naman ginawa ang tao para sa law. Ginawa ang law para maiayos yung paligid, yung mga tao. Maging mas maayos ang kalagayan ng tao. Pero kung yan ay makasasama, no? Kaya nga may mga revise. Ba? May pagre-revise sa mga batas para mas mai-improve. But it doesn't mean na yan ay talagang ganyan, no? Na you should bend the law. You must bend it in order to please the people of who? Diba? Sinong mga tao ang iyong pinaglilingkuran kung ikaw po ay nasa gobyerno? Nawa ay yung trabaho, yung ginagawa nila ay para sa ikabubuti ng nakararami. So ngayon, bago tayong paalam, ikaw, anong masasabi mo dito, Mr. Erwin? Ang sinabi po niya ay bend the law to please the people. No, sa akin, questionable kung sinong people yan. Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.